Ako, si Alex, pwede niyo maging kaibigan, kahuntahan at kakwentuhan ng mga bagay-bagay dito sa ating mundong ginagalawan. Lahat tayo ay sinilang na walang muwang sa mundong ibabaw. Kaya, lahat tayo ay narito para matuto, para maglakbay ng matiwasay ayon sa kalooban ng ating Panginoon na sa atin ay naglalang. Kaya, welcome back dito sa aking Think Before You Talk, sa aking Think Talk dito sa My Journal in Motion sa Love Life ni myself and I, Ditz Alexander YouTube channel. Sa bawat pagsubok na ating pinagdaraanan, meron tayong nakalaan para tayo ay may matutunan. Kaya wag tayong masyadong nakadepende sa mga taong kung tayo ay husgahan, ay gano'n na lamang. Kasi minsan, di ba, may mga taong akala mo nakapagbasa lang ng verse sa Biblia o nakapag-memorize sa maraming verses sa Biblia, parang matalino pa sa ating lumikha. Kaya minsan sila pa'y masyadong mapanghusga. Kaya minsan wag tayong lalapit sa mga ganong tao, wag tayong papaapekto. Kasi nga, sila ay mga feeling perfect. Kasi parang hindi sila dumaan sa isang pagsubok kung tayo ay husgahan. Kaya minsan maraming nagkakamali maraming nagkakamali sa buhay kasi pinangungunahan ng kayabangan. Pagkatandaan nyo na ang taong nakaramdam ng pagmamahal ng ating Panginoon at napagwagian ng kanilang mga pinagdaraanan, ito ay isang mapagkumbabang tao. Diba? Makikita natin sa kanilang kilos at galaw, sa kanilang pananalita, na sa kanilang mga bibig at sa kanilang mga mensahe, ang ating Panginoon. Nararamdaman natin na sila ay padala ng ating may kapal. Hindi yung mga diba? Marami dyan na kung makapanghusga, ganun-ganun na lang. Akala mo, mataas pa sila sa ating Panginoon. Kaya, ingat-ingat din tayo kung kanino tayo hihingi ng payo. Ika nga, ang sabi, wala namang pagkakamali sa mundong ibabaw. Lahat tayo dito ay nakakasiguradong isinilang ng naaayon sa ating poong may kapal dahil siya ang nagplano ng lahat dito para tayo ay isilang. Ang sabi nga, walang mistake o walang pagkakamali dahil lahat tayo sa bawat pagkakamali may natututunan. Kaya tayo binibigyan ng pagsubok para meron tayong matutunan sa bawat pagkakamali. Pero lahat naman ng pagsubok binibigyan tayo ng katatagan, ng talino at pagdedesisyong mag-isa para nga tayo ay matuto sa paglalakbay natin dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya bawat pagsubok, bawat problema na ating kinaharap, ito ay pagkakataon para tayo ay tumatag at matuto sa bawat pinagdadaanan nating mga problema. Kaya wag tayong mangangarag, wag tayong mararatil agad. Kasi meron tayong Panginoon na nakaantabay sa atin. Manalangin ka lang, humingi ka ng gabay dahil siya lang naman nakakaalam ng tamang solusyon sa ating mga pinagdaraanan. Pero madalas, mag-ingat-ingat tayo dun sa mga taong nakakaharap natin, nakakasalamuhan natin. Kasi diba, minsan parang matalino pa sila sa Diyos kung tayo ay husgahan, kung hihingi tayo ng payo. Kasi diba, huwag nating ipagmalaki kung tayo ay nakaligtas sa mga bagay na ating pinagdaanan. Kasi iba, kulang sila sa gratitude diba? Dapat maging mapasalamat tayo sa ating Panginoon na tayo ay nagtagumpay sa isa na naman nating pagsubok na ating pinagdaanan. Kasi diba, maraming mapanghusga sa ating kapaligiran. Kaya minsan, pinipili na lang natin na salilinin ang ating pinagdaraanan para hindi tayo mahusgahan at para hindi tayo magkamali ng pagsasabihan.
At minsan nga mas maganda pang idiretso na natin sa Poong May Kapal yung ating pinagdaraanan. Kasi siya lang naman talaga ang solusyon. Kesa pagsabi pa natin to sa iba. Kasi di ba hindi naman lahat ng mga tao handang tumulong sa atin. Iba dyan nakaantabay lang kung ano yung ating pinagdaraanan. Hindi naman talaga sila nakakatulong. Kaya ingat-ingat din kasi hindi lahat ng taong nakasa harapan natin nakalaan para tayo ay tulungan. Kaya lahat ng ito, ng ating pinagdaraanan, mga pagsubok na ating napapagdaanan, sa Diyos na lang natin idulog kasi nga siya lamang ang nakakaalam ng tamang solusyon sa ating pinagdaraanan. Tulad nga ng itong aking segment na Think Before You Talk. Kaya, think, talk. Parati nating i-consider ang ating panalangin na nakadiretso sa ating lumikha para tayo ay hindi nawawala sa ating dinaraanan. Kasi nga, hinahawi niya ang mga tinik at mga balakid na sa ating harapan ay pumipigil sa ating pagiging matatag bilang isang tao. Kaya, lahat tayo ay manalig sa kanyang kapangyarihan. Dahil tayo ay nagmula sa kanya, kaya siya lamang ang ating gabay dito sa ating paglalakbay. At parati natin pagkakaisipin, hindi lamang tayo ang may pagsubok na pinagdaraanan sa araw-araw, kundi lahat tayo. Iba-iba lang tayo ng pinagdaraanan, iba-iba lang ng oras, iba-iba lang ng panahon. Basta kapit lang sa ating pananampalatayang tinuro sa atin ng ating Panginoon ang manalangin sa araw-araw ng ating buhay. Kaya ngayon na naman ang panahon ng Semana Santa, ito na naman yung pagkakataon na natin kilalanin uli natin ang ating Panginoong May Kapal. Kasi nga diba, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and the rest will follow. Kaya ano pang hinihintay natin ngayong mahal na araw, tayo ay magmuni-muni, mag-reflect tayo sa ating mga bagay-bagay na nagdadaan sa ating buhay at sa mga natutunan natin sa ating mga pagsubok na pinaglaban. Kaya sa buhay, walang pagkakamali, kundi meron tayong matututunan sa bawat pagsubok nating pinagdaraanan. Kaya parati nating isa-isip ang tulong ng ating May Kapal. At kaya bakit tayo sinilang sa mundong ibabaw? Para matuto ng magandang asal at matatagin tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. O ayan, wala na naman ako sa inyong yaman na maibibigay, pero meron tayong napagkwentuhan na kahit papaano sana ay napulutan natin ng aral. Kaya ngayong Semana Santa, manalangin at magmuni-muni para sa ating ikalalakas at ikakapanuto ng ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Kaya thank you for watching, and please don't forget to subscribe, to like, and share, and comment to my video. Kaya thank you for watching, and God bless.